Okay, magandang araw sa lahat ng sumusubaybay sa programang Kaalaman sa Radyo Kalusugan. Nandito na naman tayo sa Kaalaman sa Radyo Kalusugan sa araw na ito. Oo, yung pag-uusapan natin ngayon yung immune system. Ayan, ano ba yung immune system? Paano ito kapakipakinabang sa ating katawan? Paano tayo nakikinabang nito at paano ito natin nagagamit? Pero bago yan, syempre batiin muna natin ang lahat ng sumusubaybay sa programang Kaalaman sa Radyo Kalusugan. Sa buong Luzon, Visayas at Mindanao, kumusta po kayo? Magandang araw sa inyong lahat. At pati natin mga OFW sa iba't ibang dako ng mundo, magandang araw sa inyo. Ano ang immune system? Paano ito nagpa-function sa katawan ng tao? Ang immune system ay mas kilala bilang taga-depensa sa ating katawan laban sa mga bakterya, mga infeksyon sa ating katawan. Pinoprotektahan tayo nito mula sa mga pathogen. Yan, na nagsasanhi ng mga sakit, yung mga diseases sa ating katawan. At ang pathogen ay isang organism sa ating katawan na nagsasanhi ng mga infeksyon at paglala sa isang sakit. Kung mayroon na tayong mga sakit. Ayan. Mayroon kasing 4 na uri ng mga pathogen na nakakapasok sa ating katawan. Gugustuhin man natin hindi, alamin man natin at hindi, yan yung mga pumapasok sa ating katawan. Ano ba yon? Una, yung virus. Yan, pumapasok sa ating katawan yan. Yung bakterya, mga punggay, yan. At saka, higit sa lahat, yung parasite. Ayan. Ayan. Kasi yung parasite, talagang nakukuha natin yan. Pwedeng dahil sa paglalakad natin, nakukuha natin yan. Kaya gampanin ng immune system ng tao na puksain o labanan ang mga organism na ito. Kasi ang immune system ang nagde-detect o nakaka-detect ng foreign substance na mas kilala bilang antigens. Yan. Kapag na-detect na ito sa katawan natin, halimbawa, na-detect na, nagpa-function ang immune system upang alisin ito sa katawan ng tao. Yon. Kasi ang antigen ay mga substance na nagpapahina ng immune system ng lahat ng tao. Kaya ito nagkakasakit. Kaya tayo nagkakasakit kapag humihina ang immune system natin. Kahit maraming sakit sa lugar, kapag malakas ang immune system natin, hindi mababago at hindi tayo magkakaroon yan. Ayan. Kaya napagkahalaga ang immune system. At maaari itong nagmumula sa ating kapaligiran. Yung mga pinupuntahan natin sa palengke, ayan, kung saan tayo nagtutungo, sa trabaho, yan, nakukuha natin yan. Ang mga pathogens na ito ay maaaring bakterya, maaaring chemical, at maaaring mga viruses. Kasi yung mga chemical din kasi, nakapagpahina din yan sa ating kalusugan. Lalo na yung mga nagtatrabaho sa mga factory. Ayan, yung mga chemical na ginagamit nila doon. O mga naglilinis. Ayan, may mga chemical yan nga nalalanghap natin. Kaya dapat kapag ganun, obligado tayong magmamas na maprotektahan yung ating kalusugan, yung ating katawan. Anong mga organs ang nagpa-function para sa immune system natin? Pangunahing layunin ng immune system ng tao ang malayo ang katawan sa kahit anumang sakit. Kaakibat ng usaping immune system ang salitang lymphoid. Ayan. Ang lymphoid system ay ang mga organs sa katawan ng tao na nagsisirculate ng mga fluids sa katawan upang mapanatili itong balanse. Kahit nga 'di ba sa buhay natin kailangan magiging balanse tayo. Ganon din yung ating immune system. Gusto niya balanse yung mga fluids. Ano ba yung mga fluids sa ating katawan? 'Di ba? Siyempre kasama na doon yung dugo. Ayan. Nagdadala ang ating mga blood vessels ng mga nutrients at oxygen sa mga tissue, sa buong katawan natin. Ngunit ilang portion ng mga fluids mula sa dugo, pati na yung mga protein at iba pang substance ay naglilik sa mga tissue. Ayun, ang tawag dito ay yung tinatawag na
interstitial fluid. Yan, kinokolekta ng lymphatic system ang mga fluid na ito. Oo, yun yung ginagawa nun. Dahil maaari itong maipon at kapag naipon ito ay nagbabara sa ating mga ugat-ugat sa ating katawan. Mga maaaring magsanhi ito ng pagkakasakit. Ang key primary rito ay ang thymus at bone marrow. Samantalang ang secondary lymphatic tissue ay yung spleen, tonsils, mga Life vessels, yan tapos yung tinatawag nating lymph nodes, yan. Tapos yung endonodes, yan, at liver natin, yan. Ang mga ito ay ang nagtutulong-tulong sa maayos na sirkulasyon ng ating blood vessels, yan, ng tao tungo sa mga buto natin, sa ating puso. Ang tao ay hindi lamang binubuo ng mga red blood cells. Nariyan din ang leukocytes. Ayan, yung mas kilala natin yan kapag tinatawag natin yan yung mga white blood cells. Ito ang immune system cells na involved sa pagdepensa ng katawan sa mga infeksyon mula sa mga bacteria at mga viruses. Mayroong iba't ibang uri naman yung leukocytes na nag-exist sa katawan ng tao. At lahat ng mga ito ay nagpo-produce sa bone marrow na mas kilala bilang hematopoietic. Yan. Ang hematopoietic stem cells, yun yung tinatawag nilang HSC, ay mga primitive cells na nabubuo sa lahat ng uri ng blood cells. Yan, kaya yung HLC, isa sa tinuturing na pinaka-essential cells sources upang magamot ang mga regenerative disease o yung mga sakit-sakit mula sa mga cells tissue sa katawan ng tao. Ayan, makikita yung hematopoietic o HSC sa iba't ibang organ, gaya ng tinatawag nating peripheral bloods, yung PB, tapos yung bone marrow, yung BM, at umbilical cord blood, yung UCB. Sa white blood cells kasi, mayroon niyang tinatawag siya na B lymphocytes. Yan. At yung tinatawag na T lymphocytes. Yan. O mas kilala bilang memory cells na itatala sa mga immune system sa bawat microbes na napuksa nito sa katawan ng tao. Ibig sabihin, nakikilala at nasisira ang microbes ng mabilis kung papasok ito muli sa katawan ng tao bago ito kumalat at magkaroon ng sakit ang isang tao. Ayan. Kaya ang immune system ang nagsisilbing taga-react ng katawan ng tao sa mga bakterya na pumapasok sa ating katawan. Ang mga pagkakaroon ng mga lagnat ng isang tao ay indikasyon yan na nilalabanan ng organs at sa mga selula natin yung nakatalaga na immune system. Ayan, ang mga bakterya at viruses na pumapasok sa ating katawan. Ano ang gut microbiome at ano ang relasyon nito sa immune system natin? Yan. Kasi ang katawan ng tao ay binubuo ng higit sa trillions na bakterya. Yan. O viruses at fungi. Yan. Ang mga ito ay mas kilala bilang microbiome. Ang mga bakterya at iba pang microbes sa gut ng tao na tumutulong na makadigest ng maayos ang mga pagkain na kinakain natin sa pang-araw-araw at sinusuportahan nito hindi lang ang immune system ng tao kundi pati na rin ang puso, ating utak. Ang gut microbiome ay tumutulong sa katawan mula sa pagkapanganak pa lang ng isang tao hanggang sa tayo ay tumanda. Kinokontrol nito pagda-digest ng pagkain, immune system, central nervous system,
at iba pang prosesong nangyayari sa katawan ng tao. Ano ang nangyayari sa katawan ng tao kung humihina ang immune system nito? Ayan. At saka, anong mga salik o dahilan kung bakit humihina ang immune system ng isang tao? Ayan, kaya dalawa ang tanong yan, ano? Isa sa nagpapahina ng ating katawan ay ang pagkakaroon ng trangkaso. Sinasabing ang pagkakaroon ng trangkaso ay isang sinyales na ang antibodies natin ay nahihirapan na labanan ang mga bakterya at germs sa ating katawan. Ang antibodies natin ay mga protein na nagmumula sa immune system, nakaka-attach ito ng mga antigens o foreign substance sa katawan ng tao, gaya ng bacteria, fungi, viruses at toxins. Yan na siya namang inaalis nito sa katawan ng tao. Nagiging agresibo ang aksyon ng immune system ng tao, kaya tumataas ang temperatura ng katawan na nag-uudyok sa pagkakaroon ng trangkaso. Mayroon kasing iba't ibang dahilan kung bakit humihina yung immune system ng isang tao. Una, kakulangan ng tulog o hindi sapat ang tulog ay maaaring isang salik ito. Ayon sa Unilab, kung mayroong sapat na tulog ay mas nakakapagpahinga ang mga muscles at cells na tumutulong upang mapabilis ang metabolism ng katawan. Sunod dito ay ang pagkain ng kontaminadong pagkain. Yung nakakapagpapahina din yun ng immune system. Ang mga karne at gulay na hindi nalilinisan ng maigi o hindi mo hinuhugasang mabuti bago ito lutuin o ihain, ay maaaring pagmulan ng mga bakterya na nagsasanhi ng food poisoning. Magdudulot ng panghina ng ating immune system o sa mga tao. Yung ikatlo, pag sobra kang stress. Kung masyadong mataas ang cortisol o stress hormones level ng katawan ng isang tao, ay maaari itong kapitan ng trangkaso o lagnat. At ang huli ay ang masasamang bisyo. Yan ang dapat iwasan natin. Dahil sa mga chemical, bit-bit ng mga ito ay mapapapinsala nito ang mga malulusog na mga selula, yung mga cells na tumutugon sa mga bakterya at yung mga mikrobyo sa ating katawan ay lalong lumakas kapag mayroon tayong mga bisyo, kaya magkakaroon tayo ng mga sakit-sakit. Ano ang autoimmune disease? At bakit ito nangyayari sa atin? Autoimmune disease ay nangyayari kung ang natural na pangdidepensa ng ating katawan ay hindi natutukoy ang pagkakaiba ng sariling selula sa ating katawan at ang foreign cells na humahantong sa pag-atake sa normal na selula na nagiging sanhi ng mga disease o nagiging sanhi ng mga sakit ng tao. Ayon sa ilang pag-aaral, mas mataas ang tsansa na magkakaroon ng disease na ito ang mga babae kaysa lalaki. Anong dahilan? Dahil sa genetic at hormones na mayroon ang babae. Mas prone ang mga ito sa autoimmune disease. Ayon sa pag-aaral, mahigit 80% na uri ng sakit ang autoimmune disease. Isa sa halimbawa nito ay yung kilala natin na lupus, na isang uri na disease na ang pangunahing naaapektuhan ay ang mga joint natin, mga kasukasuan, balat, yan ang natin, at yung mga organ ng tao. Dagdag pang halimbawa ay ang rheumatoid arthritis, na isang uri ng arthritis na ang pangunahing naaapektuhan ay ang joint, na hindi gaya ng ibang arthritis na ang pangunahing naaapektuhan ay ang balat. Anong mga
bitamina ang dapat na matanggap ng tao upang lumakas ang ating immune system. Hindi sapat ang pagtulog at pahinga sa pagpapabilis na sa paggaling mula sa trangkaso. Marapat itong inuman ng mga bitamina, partikular na yung vitamin C. Kaya nga si Dr. Alan Landrito kapag nagbigay ng vitamin C ay high dose. Oo, minsan nga binibigyan niya 3,000, 5,000 kapag may sakit ka. Pero anong vitamin C? Dapat sodium ascorbate. Ang mga minerals din gaya ng vitamin E, vitamin D, at saka vitamin E. Selenium at zinc na nabanggit ko kanina ay ilan sa mga bitaminang kinakailangan ng katawan natin. Bukod dito, isa rin ang bioflavonoids sa maaaring nakakatulong sa immune system ng tao. Layunin ng flavonoids na protektahan ang DNA damage na mula sa ating hydroxyl radicals na mayroong involvement ng iron at copper. Malaking tulong ito upang palakasin muli ang resistensya at immune system upang malabanan ang mga virus, malabanan ang mga bakterya, at mikrobyo na pumapasok sa ating katawan na pinagmumulan ng mga sakit. Ano ang epekto ng COVID-19 virus sa immune system ng tao? Pinapahina ng virus ang immune system ng isang tao kaya't nagkakasakit at humahantong ito sa pagkakamatay. Dahil sa coronavirus spike protein, nagiging aktibo ang natural na response ng immune system ng ating katawan. Ilan sa mga pag-aaral ang pag-demonstrate sa kauna-unahang beses na mga potential na ruta sa katawan ng tao. Ang SARS-CoV-2 spike protein ay ang pagkasira ng puso. Sa pag-aaral patungkol dito, ang SARS-CoV-2 o COVID-19 spike protein ay nai-inflame ang mga selula sa ating puso na nag-lead sa heart injury. Paano naepektuhan ang ating lifestyle ang ating immune system? Kapag nagkakasakit ang tao, nanghihina ang katawan nito na nagdudulot ng pagkaudlot sa mga ginagawa sa pang-araw-araw ng buhay natin. Baling hindi na tayo makapagtrabaho, yung mga pag-aaral at iba pang mga gawain. Ang hindi pagkain ng masustansyang pagkain, pagpupuyat o walang maayos na tulog, yung mga bisyo o yung pagbibisyo natin, pag-iinom ng sobra, ng alak, paninigarilyo at iba pang bisyo at iba pang mga pang-aabuso sa katawan ay maaaring nagdudulot ng panghina ng immune system ng tao. Yun. Kung ang katawan ay nanghihina ang immune system, kaya maaaring lunas dito ay ang pag-iwas sa mataong lugar. Dapat kumain ng masustansyang pagkain. Siguraduhin po natin na mag-ehersisyo tayo. Pag-inom ng mga bitamina na magpapalakas sa ating katawan. Ano ang kahalagahan ng mga usapin o pag-aaral sa immune system ng isang tao? Nararapat na bigyang halaga natin ang usapin sa pangkalusugan, aspekto ng buhay sa mundo. Ang pagtugon sa mga usapin hinggil sa immune system ay nakakatulong sa mga pag-aaral ng medisina kung paano bukod sa mga gamot at ibang salik sa mga naunang mga tanong ay matutulungang mapalakas ang immune system ng isang tao. Sa paksang ito, pinag-uusapan at tinatalakay ng malalim ang definition at kahalagahan ng immune system sa buhay ng tao.
Bukod dito, inaalam kung paano nagpapunsyon ang immune system at anong bahagi ng katawan ng tao ang nakalaan sa sirkulasyon nito. Oo, gayon din ang mga maaaring makuhang sakit kung mahina ang immune system ng tao. Ang mga pag-aaral at usapin na ito ay maaaring naging materialis din ito sa mga susunod na research hinggil sa immune system at iba pang usapin sa pumapailalim dito. Kaya maraming salamat sa mga lahat ng nanonood sa amin na walang sawang sumusuporta sa amin. Magandang gabi.